COVID Watch Weekend. Review ng mga nagaganap sa nakaraang linggo sa ating laban kontra COVID-19. Pagkilala sa mga frontliners, talakayan sa iba't ibang issue kaugnay ng pandemya at pagtunghay sa sinasabi ng Biblia sa nararanasan nating krisis. COVID Watch Weekend. Magandang araw, ito po si Heidi Bernardo Sampang para sa isa na namang edisyon ng COVID Watch Weekend. Sa ating balitang COVID Watch, ang babala ng World Health Organization sa matinding epekto ng Omicron variant sa mga hindi bakunado. Ang pagsailalim sa iba pang lugar sa bansa sa Alert Level 3 at ang pag-alis ng DOH sa testing sa naging close contact ng COVID patients na asymptomatic. Ipakikilala rin sa atin mamaya ni Joy Kawayan Combatier, ang ating frontliner of the week na isang pulis at the same time ay isang pastor. Samantala sa ating special report, alamin ang home care tips para sa COVID patients. At tampok din ngayon ang devotional talk ni Kuya Dan Andrew Cura tungkol sa pag-overcome sa pagkainip dulot ng mahabang pandemya. COVID-19 Watch. Epektibo nitong Enero 14, isinailalim din sa Alert Level 3 ang iba pang lugar sa bansa dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Kabilang dito ang Benguet, Kalinga at Abra sa CAR, La Union, Ilocos Norte at Pangasinan sa Region 1, Nueva Vizcaya, Isabela at Quirino sa Region 2, Nueva Ecija at Tarlac sa Region 3, Quezon Province sa Region 4B, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro sa Region 4B at Camarines Sur at Albay sa Region 5 sa Luzon. Sa Visayas Region, isinailalim din sa Alert Level 3 ang Bacolod City, Aklan, Capiz at Antique sa Region 6, Cebu City at Mandaue City sa Region 7 at Tacloban City sa Region 8. Sa Mindanao, isinailalim sa Alert Level 3 ang Cagayan de Oro City sa Region 10, Davao City sa Region 11, Butuan City at Agusan del Sur sa Caraga at Cotabato City sa Barm. Mananatili naman sa umiiral na alert level classification ang natitirang bahagi ng bansa. Epektibo ang bagong alert level classification hanggang Enero at 31 ng taong kasalukuyan. Hindi na kailangang sumailalim sa COVID-19 testing ang isang COVID-19 positive close contact basta't asymptomatic. Inihayag ng Department of Health na hindi na prioridad ang contact tracing para sa virus transmission. Nilinaw ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na optional na lamang ang testing para sa community level actions. Sa halip niya na i-require ang testing para sa mga asymptomatic close contacts, inirekomenda nilang i-monitor na lamang ang mga sintomas. Gayunman sakaling isailalim pa rin sa COVID-19 test, dapat anyang isagawa ito 5 araw simula nang ma-expose sa sakit. Binalaan ng World Health Organization o WHO ang mga mamamayan na magpaturok na ng COVID-19 vaccine. Ito ay dahil sa nagiging delikado ang Omicron variant ng COVID sa mga hindi pa nababakunahan kontra COVID-19. Ayon kay WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus na nagiging mas mahina ang Omicron kaysa sa Delta variant, subalit napakadelikado ito sa mga mamamayan na hindi pa natuturukan ng anti-COVID-19 vaccines. Hindi anya dapat payagan na mamayagpag ang virus lalo na sa taong hindi pa nababakunahan. Aabot pa lamang sa 70 mga bansa ang hindi pa nakakaabot ng 40% ng kanilang populasyon ang naturukan kung saan 36 sa kanila ang nagkukulang ng 10% para maabot ang target. Pinagsusumite ng Department of Interior and Local Government o DILG ang mga barangay sa bansa ng listahan ng mga residenteng hindi pa bakunado kontra COVID-19. Ayon kay DILG, Undersecretary at Spokesman Jonathan Malaya, nagpalabas na ng Memorandum Circular si Secretary Eduardo Año ukol dito. Anya, sa pamamagitan ng listahan ay maipatutupad ang kautusan ni Pangulong Duterte na higpitan ang mobility o ang
ang galaw ng mga hindi pa bakunado. Maliban dito, magagamit din anya ito ng mga local government units para sa pagpapatupad ng kanilang ordinansa. Ang ating frontliner of the week ay si Police Senior Master Sergeant Melquiades Rotacio II. Siya ngayon ay nakatalaga sa San Luis Police Station sa Aurora PPO at isa rin siyang pastor sa Miracle Living Church Ministries San Luis Aurora Philippines Incorporated sa Dingalan, Aurora at Bantog, Cabanatuan City. Narito ang naging panayam sa kanya ni Joy Kawayan Combatier. Isang pulis at pastor ang ating frontliner of the week. Siya ay si Police Staff Master Sergeant Melquiades Rotacio II ng San Luis Police Station sa Aurora Province at minister sa Miracle Living Church Ministries sa San Luis Aurora at Cabanatuan City. Ibinahagi ng ating frontliner kung paano nito nagampanan ang kanyang tungkulin bilang isang pulis at pastor ngayong panahon ng pandemya at ang mga hamong kanyang hinarap. Ako po ay bilang isang pulis sa aming bayan sa San Luis. So maraming pong challenge. Noong una po nung kapanahonan na nag-umpisa po ang pandemic, mahirap po sapagkat dito po ako nakatira sa Cabanatuan, madalang makauwi. Pero ganun pa man, ang buhay ay tuloy at tuloy na naglilingkod ng tapat sa bayan at sa Panginoon. So kabila ng mga pagsubok sa pandemya sa aking trabaho, iniisip ko na lamang ito part of trial lang. Paano nung di po ako makauwi, parang ako nandun sa training center na hinuhubog po muli ng Diyos. Nung kasagsagan po ng pandemic, naranasan ko din makauwi ng 3 months. Tapos lumog ng konti, once a month, isang araw lang. Yan po yung pag-uwi ko noong nakaraang 2020. So, sabi ko sa Panginoon, turuan po ako kung paano ayayos yung mga time. So, kaya ang lagi ko po kasi iniisip, yung aking trabaho, binigay ng Diyos para po sa kanyang kapurihan. So, naayos naman po siya. Noong panahon po pag Sunday na ako'y natatapat po ng duty, na unawaan naman po ng aking mga hepe, ay si pastor, pupuntahin muna sa church. Pastor yan, papanalangin tayo. Then, pag duty ko po na malayo, katulad po ngayon, San Luis, tapos Cabanatuan, pag duty po ako ng time ng linggo, so idinadala ko po ang church sa bilangguan ng mga detainee. So po ako nagme-message sa mga detainee para po makarinig sila ng salita ng Diyos. Kasi po ang church naman ay hindi po building. Ang church po ay tao na sumasamba sa Panginoon. So yung oras po na tuturuan po ako ng paano i-divide at i-hatiin. So nagagampanan ko pa rin yung po na bahayos. Tulong ng Diyos. Isang magandang ginawa ng ating pastor frontliner ay ang pamamahagi ng Biblia habang nagche-checkpoint. Last November, kinausap ko po yung aking dipopulisi. Magpapasko na po ako para mamakita nila yung ating my brother's keeper sa pag-aaral po ng Bible. Ang mga tao po karaniwan po kasi walang Bible sa tahanan, hindi nakakarinig din po kami makapag-preach sa ibang bayan po ng mga pastor. So, ang ginagawa ko po, humingi po ako ng mga Bible sa mga kaibigan kong pastor at with permission po ng aking tipo pulis. Pag nag-checkpoint po kami, binibigay po yung Bible. Habang binibigay ko po ang Bible, ito po ako yung salita ng Diyos sa mga katulong sa atin, in times of problem, na tayo nalulungkot at maayos yung relasyon natin sa Diyos at ang Diyos lamang kailangan po natin. So, yun po ang ginagawa ko habang nag-checkpoint, para po naman mapalapit ng mga tao sa Diyos. Ito po ay ginagawa ko dahil mahal ko po ang Diyos at para sa kapurihan po ng Diyos. Ibinahagi rin ng ating frontliner kung paano niya pinaglabanan ang lungkot at stress na naranasan sa gitna ng pandemya. Umpisa po ang pandemic, na stress po talaga, nakakalungkot, di ko makauwi sa pamilya. Pero tumating po sa akin yung time na yon, malungkot, pero nag-turn po pa sa positive. So babad lang po sa presensya ng Panginoon. So, sa nangyayari, sabi nga ng Panginoon ay Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Pagamat malayo po sa pamilya, malungkot, nakaka-stress, na marami pa rin trabaho. So, kasi dumami po ang checkpoint doon. Lagi po kami nasa checkpoint, bumigat. Pero, lagi sabi sa Panginoon, ikaw ang una sa aming buhay. Lahat naman ng malayo man sa pamilya, nandiyan ka pa rin, pinagkakapitoin po kami ng panalangin and babad po ako sa Panginoon, off duty,
nagbabad sa Word of God. Then, yung ginagawa ko po, nag-send po ako ng message sa mga member. Sometimes, nag-focus ako para hindi po ako ma-stress. Talagang ipinofocus ko po yung sarili ko sa Panginoon to turn positive para po malampasan lahat ng pagsubok ng pandemya. Maging magaan po ang buhay. Ikinuwento ni Pastor Mel ang magandang dulot ng COVID-19 sa kanilang pamilya at sa kanyang trabaho bilang pulis. So, ang maganda po nangyari sa pandemic. So, nagkaroon po ng time ang bawat pamilya na magsama-sama, magkakakilanlan sa lubusan. Kasi hindi naman po porke isang pamilya. Kung panahon wala po ang pandemic, lagi nasa labas yung pamilya, hindi halos nakikita nito. Nagkaroon po ng time na magkakita-kita, magka-fellowship, magkakilala ang bawat isa. And then po naayos yung buong yung relasyon, nakita yung negative, positive. So, nagkaroon po ng changes para maging strong ang relationship. At higit sa lahat, nagkaroon po ng family church. Doon sa loob mismo ng pamilya, binild ang magandang relasyon sa Panginoon at doon po na pagsalusaluhan sa tuwing hapon, bago matulog, yung salita ng Diyos na. Ano po yung pagkakatatag ng family church na talagang isang pamilya ay pinagbuklod ng isang pag-ibig at pananampalataya sa Diyos. So, yun po yung pandemic, na nangyari sa pandemic, magandang nangyari na talagang ang pananampalataya ng bawat Pilipino, bawat pamilya ay naging matatag at pagsama-sama. Sa amin po, sa trabaho namin bilang pulis, nabawasan po ang krimen. So, nung panahon po kasing kasagsagan ng pandemic, nasa Valero Police Station po ako. So, nabawasan po ang krimen na nangyayari sa ating bayan. And then sa ating umaga po ang mga kapulisan natuto pong mag-devotion. Sa Valero Police Station po ako, pinapangunahan ko po yung pag-devotion sa aming police station. So natuto po yung mga pulis na manalangin, magbasa ng Bible at i-rely yung buhay sa Panginoon. Sa huli, ibinahagi ng ating frontliner ang mga aral na ibig niyang ibahagi sa bawat isang tagapakinig. Sa panahon po ng pandemya, ang lesson po na gusto ko pong ibahagi sa bawat isa, ilagak lang po natin sa Diyos yung ating buhay. So lagi pong sa Diyos tayo mag-rely, ibaba po natin sarili natin. Kung may problema man po tayo, sa Diyos po tayo lumapit. Ang sabi nga po rito sa Awit chapter 55 verse 22, ilagak kay Yahweh ang iyong suliranin, alalayan ka at ipagtatanggol rin. Ang taong matuwid di kanya bibigin. Tandaan po natin ano man ang kalalagayan natin sitwasyon. Pag sa Diyos po tayo, dumupende, tumasa. Hindi po tayo bibigyan, sa alalayan po tayo. And sa pagising po natin sa umaga, manalangin lang po tayo. So, tandaan po natin, una lang po ang Diyos sa buhay natin. Kaya po tayo nabubuhay ay para sa Diyos, hindi para sa ating sarili. Hayaan po natin ang Diyos ang makita sa ating buhay. Kaya nga po, sa umaga ang Diyos, manalangin sa gabi. Kahit hindi po natin alam, kasi hindi po natin alam, makakagawa tayo ng kasalanan. Lagi po tayo mag-repent sa Lord, lumapit. Ang lahat po may purpose na nangyayari sa ating buhay. At lahat po yan ay may magandang plano. Dumutende lang po tayo lagi sa Panginoon. Ilagak natin sa Kanya ang lahat. Huwag natin itong pasanin dahil hindi po natin kakayanin about children. Kailangan po dumutende tayo sa Panginoon, lumapit tayo. Kumapit tayo sa Panginoon lalo ngayong nahaharap tayo sa maraming pagsubok dahil ang Panginoon ay di tayo bibiguin. Para sa COVID Watch Weekend, ako po si Joy Kawayan Combatier. Maraming salamat, Joy. At samantala, patuloy din po kami nagpapasalamat sa inyong suporta para sa FEBC Philippines, sa inyong pong panalangin at maging sa inyong suportang pinansyal. Kung kayo naman po ay interesadong makipartner sa ating pong gawain, bisitahin lamang ang ating webpage na donatenow.febc.ph o di kaya ay tumawag sa 0947-333-5605 para sa detalye. Maaari na rin pong magbigay para sa FEBC Ministry sa pamamagitan ng GCash. Sa ating special report, maririnig natin ang panayam kay Dr. Annalisa Ong Lim ng Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19 or HPAC. Tungkol ito sa wastong pag-aalaga sa isang COVID positive na nasa loob ng tahanan. Narito ang special report ni Mari Boyles Aragona.
Dahil sa patuloy na paglaganap ng COVID-19 sa bansa, ayon sa mga doktor ay dapat nang asahan ang mataas na posibilidad na mahawa tayo o ang ating mga mahal sa buhay ng sakit na ito. Bagamat ayon sa mga datos, mas maraming bilang ng COVID-19 ngayon ay nakakaranas lamang ng mild o halos walang sintomas at kadalasang inaabisuhan lamang na mag-home quarantine. Kaya naman, mahalagang malaman natin ang mga hakbang na dapat gawin para i-manage ang COVID-19 sa ating mga tahanan. Paano nga ba ito gagawin? Narito ang mga payo ni Dr. Annalisa Ong Lim, isang propesor mula sa University of the Philippines College of Medicine, tagapanguna ng Infection and Tropical Disease Division ng UP-PGH at miyembro ng DOH Technical Advisory Group sa isang panayam sa kanya ng programang Doctors Online. So ang action talaga is once may maramdaman bumukod na, mag-isolate. Tapos yung mga kasama sa bahay, pagsabihan na wag mo nang gagala masyado ha, magpapatest muna ako. Pagka na-establish na meron tayong positive case sa ating family, sa ating household, ang next is sino ba ang aking tatawagang healthcare provider na magbibigay sa akin ng guidance habang ito ay ating binubulmo. Kasi yung expertise na hinahanap for that is something that only the medical professional can provide. So pwede na itong pagplanuhan bago pa magkaroon ng problema. Dapat meron na tayong nakaset up. Sino bang aking tatawagan? Yung bang aking regular doctor can give me that guidance? Or kung sasabihin ni doctor ko na, ay hindi ko ako nagmamanage ng COVID ang itatanong natin, Doc, sino po yung i-refer ninyo? Para ngayon pa lang, tatawagan ko na para tatanungin ko po ano ba arrangements, paano ba kayo makakontakt, so on and so forth. Now, kung nandiyan na, hindi na pagplanuhan, marami pong resources. May mga hotlines ang mga local government units na pwedeng makontak. Meron ding mga BHERT sa ating mga barangay na kahit papano ay may kaalaman sa pagmamanage or pagbigay ng guidance. Meron ding mga online resources, ang mga private medical centers, marami ng telemedicine na pwedeng kontakin through these private medical centers. And meron ding libreng serbisyo ang PGH, yung telegabay, that they can contact on Messenger, and also yung ating Office of the Vice President na meron silang bayanihan i-consulta na pwede rin kontakin through Messenger. So ano na po ngayon, ang next move nila is, can we be released from isolation and quarantine? The answer is yes, using time rather than test as a basis. I'm sure i-explain po yan sa inyo ng inyong doktor. Alam natin, base sa mga pag-aaral, na makatapos ng 10 araw for a mild or asymptomatic case ay hindi na siya nakakahawa. So therefore, hindi na po natin inirekomendang mag-ulit pa ng PCR kasi una, dagdag gastos. Pangalawa, gamit sa resources, di ba? Hindi naman napakarami yung ating available na test. At pangatlo po, kahit positive pa rin yung resulta, it doesn't mean na nakakahawa pa rin po si ating listener, no? So, yung kanyang sitwasyon, tapos na po siya ng 14th day of isolation, by tomorrow, okay na po siyang lumabas. Yung pong mga kasama niya sa bahay na nagsi-positive, ganoon din po ang trato. Pagka nakatapos na po sila lahat ng 14 days, okay na pong bumalik sa dati nilang kilos. Kailan po sila pwedeng magpabakuna? As soon as clinically recovered. Kung maayos na po yung pakiramdam ng katawan, pwede na po magpabakuna. And we want to continue with this kasi although meron po silang protection na nakuha galing sa sakit, hindi po natin masisiguro magtatagal po ito ng sobrang tagal. We really don't have any idea kung gaano katagal mananatili itong protection na to. And the vaccine will help sustain this protection. Maganda yung nakapagplano na bago pa magkaroon ng emergency. So ngayon pa lang, isipin na po natin paano ba natin gagawin yung testing kung sakalit may magkasakit, saan po magpapatest, kailan po natin makukuha yung resulta. Magtanong po sa barangay kung ano po yung requirements para mapayagan po tayong mag-home quarantine or home isolation para habang may oras pa ay ayusin na po natin. Alamin po kung papaanong kukonsulta sa ating healthcare provider through telemedicine kung sakasakalit may mag-positive at kahuli-hulihan kung sakalit magkaroon na ng emergency, paano tayo pupunta sa ospital at saan ospital tayo pupunta. So yung mga paghahandang yon very essential para kung nangyari na ang hindi inaasahan at talagang, actually inaasahan na nga di ba? Kasi marami talagang may sakit. So kung mangyari man yon, at least naka-ready na po tayo. At habang nasa bahay, yung may sakit na naka-isolate, dapat po nakikipag-coordinate po sa healthcare professional para po mabigyan ng tamang abiso at paggabay.
Sa halip na matakot sa sakit, paghahanda at pakikipagtulungan ng mga mamamayan at healthcare experts ang ating sandata para harapin ang COVID-19 sa ating mga tahanan. Para sa FEBC News, ako po si Mari Boyles Aragona. Maraming salamat, Mari. Ngayon naman po ay maririnig natin ang isang devotional talk mula sa CEO ng FEBC Philippines. Sa itinagal ng COVID-19 pandemic, natuto na po tayong maging matiisin. Bagamat mas natural po sa atin ang maging mainipin, so paano nga po ba natin malalampasan ito? Pakinggan po natin ang mahalagang prinsipyong ibabahagi sa atin ni Kuya Dan Andrew Cura. Sinusubok ng pandemya ang ating pasensya. Pasensya sa mga eksperto, pasensya sa gobyerno at mga taong hindi sumusunod sa public health protocols. Pati na rin pasensya sa ating sarili. Likas na kulang sa pasensya o pagtitiis ang tao. Madalas tayo'y nakakarinig na ng mga salitang, "Naku, pagod na ako sa kasusuot ng face mask. Kailan kaya ako makakabiyahe ng ligtas muli? At sobrang tagal naman itong pandemyang ito, kailan ba ito matatapos?" Ang pagtitiis ay bunga ng Espiritu. Ito'y ebidensya ng paggawa ng Panginoon sa buhay natin bilang tagasunod ni Kristo. Hindi resulta ng sarili nating sikap. Iba-iba nga ang pagiging matiisin ng mga tao. Ngunit sa bandang huli, ang banal na Espiritu lamang ang nakapagdudulot ng tunay na pagtitiis o pagpapasensya sa ating buhay. Marahil ang unang dahilan kung bakit kulang tayo sa pagtitiis ay dahil napakaigsi ng ating pananaw. Nakafocus lang tayo sa buhay na ito. Buong panahon at lakas natin ay ginugugol natin para matapos ng makapag-aral, makapagtrabaho, makapagnegosyo, magkaroon ng pamilya, malampasan ang pandemyang ito. Nalilimutan natin na ang buhay ay higit pa sa mga yun. Wika nga ni Apostol Santiago, ang buhay natin ay tulad ng isang singaw na sa maikling oras ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Santiago, Kabanatang 4, talatang 14. Nauunawaan ni Pedro ang pagiging mapagtiis ng ating Diyos. Ang katuparan ng pangako ay hindi inaantala ng Panginoon tulad ng inaakala ng iba. Siya ay mapagtiis sa atin. Hindi niya nais na sino man ay mapahamak kung hindi ang lahat ay magsisi. Pangalawang Pedro, Kabanatang 3, talatang 9. Layunin ng Diyos na maging kawangis tayo ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Buong buhay ang prosesong ito, ngunit pagtsatsagaan niyang maghintay sa atin. Habang nasa panahon tayo ng pandemya at walang katiyakan kung tuluyan na nga itong mawawala, o magkakaroon ulit ng biglang pagtaas ng mga kaso dahil sa pagluluwag ng mga protocols, madali tayong mainip. Dito natin kailangan tandaan na may tatapusin pa ang Diyos sa buhay natin. Lubos akong nakakatiyak sa bagay na ito, na siya na nagsimula ng mabuting gawa sa inyo ay magtatapos nito hanggang sa araw ni Hesukristo. Filipos, Kabanatang 1, talatang 6. Kapag nawawalan ka ng pasensya at sawa ka na sa mga nararamdaman mong pagkabalisa, alalahanin mo na hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Narito ang ilang panuntunang makatutulong sa atin. Una, isuko mo sa Panginoon ang pamamahala ng buhay mo. Mahirap ito lalo na sa taong sanay na kontrolin ang lahat ng bagay. Mabibigo lang tayo kapag pinilit natin ito. Idalangin nating tulungan tayo ng Diyos na isuko sa Kanya ang mga oras at bahagi ng ating buhay. Pangalawa, tanggapin natin ang pag-asang alok ng Diyos. Pag-asa ang laging kaakibat ng pagtitiyaga at pagtitiis. Sabi nga ni Apostol Pablo, ngunit kung tayo ay umasa sa hindi natin nakikita, naghihintay tayo na may pagtitiis. Roma, Kabanatang 8, talatang 25. Kapag may pag-asa ang ating paghihintay, lumalago ang ating pagtitiis. Pangatlo,
matuto tayong maghintay. Alam natin na hindi madali ang maghintay. Ito na ata ang isa sa pinakamahirap gawin. Pero ginagamit ng Diyos ang pandemya para ituro sa atin ang magtiis at maghintay. Tandaan nating mas pinahahalagahan niya ang pagtitiis kaysa sa tagumpay. Higit na mabuti ang taong mapagpasensya kaysa sa taong makapangyarihan. Higit na mabuti ang taong nakapagpipigil sa sarili kaysa sa taong nakakasakop ng isang lungsod. Kawikaan 16, talatang 32. May gantimpalang pangako ang Diyos sa atin kung magiging tapat tayo sa pagtitiis at paghihintay. Kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Galasya Kabanatang 6, talatang 9. Madalas ka bang nakararamdam ng pagkainip? Nawawalan ka na ba ng tiyaga na maghintay? Pansinin mong ang bunga niyan ay panghihina ng loob at pisikal na lakas. Ganito ang payo ng isang gospel songwriter na si Larnell Harris sa awit niyang Strength of the Lord. Hindi pagsisikap kung hindi sa pagtitiwala, hindi sa pagtakbo kung hindi sa pagpapahinga, hindi sa pangangarap kung hindi sa panalangin, masusumpungan ang lakas ng Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, naku po, kami po ay hindi makapaghintay at hindi makapagtiis. Kailangan po namin ang basbas ng inyong banal na espiritu na siyang kumilos sa aming puso at isipan, lalong-lalo na sa mga kapanahonan ngayon. Mangyari nga, Panginoon, na kami ay magtiwala sa iyo, magpahinga sa iyo at manalangin sa iyo upang magkaroon kami ng kalakasan sa paghihintay at pagtitiis. Ito ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. At yan ang kabuuan ng ating COVID Watch Weekend ngayon. Nawa ay magkaroon tayo ng panibagong pananaw sa ating mga sitwasyon at makita natin ang patuloy na pagkilos ng Panginoon ngayon. Hanggang sa muli po nating pagkikita dito sa COVID Watch Weekend at sa pangalan ng ating buong pangkat, ito po si Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, basta't laging handa at sama-sama sa kanyang lakas, kaya natin to. Subaybayan ang COVID Watch Weekend, linggo-linggo para sa napapanahong impormasyon at pananaw sa pagharap ng bayan sa krisis ng COVID. Para sa inyong mga komento at tanong, sundan ang mga Facebook page ng FEBC Philippines.